Kamusta po kayong lahat, aking mga kababayan? Kwentong buhay OFW naman po tayo ngayon. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Ate Nancy, isang OFW dito sa Hong Kong. Nagsimula po ako mag-abroad at the age of 28. Sa bansang Taiwan po ako pinalad sa isang electronics company. 3 years nga rin po ako nagtrabaho doon at masasabi ko naman na hindi ako ganun pinalad sa una kong abroad. Pero ika nga, laban lang, laban sa hamon ng buhay. That time na umuwi ako ng Pinas, may nag-offer naman sa akin na kung gusto ko ba raw mag-work sa China. Dahil Pinoy tayo, lahat susubukin, lahat kayang gawin. Kabado dahil isang illegal recruiter ang napuntahan ko. Wala akong choice kundi ang subukan, sumubok uli sa panibagong hamon ng buhay. Dahil nga kabado ako sa ganitong sitwasyon, unang salang ko sa immigration na upload ako. Pero syempre, matyaga ang recruiter ko, gumawa ng paraan at pangalawang salang, nakalusot na. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang panibagong buhay na ito, panibagong hamon sa akin. Basta ang alam ko lang, malakas ang loob ko. Gusto kong bumangon at gusto kong makabawi. Kulang 3 taon din po akong nag-work sa China, palipat-lipat, Beijing, Shanghai, kung saan-saan din ako napadpad. Nung una, may visa pa ako, pero dumating talaga yung time na TNT na ang inyong kungyan. Kada may makakasalubong na pulis ay umiiwas. Syempre, walang papel. Hindi ko alam kung hanggang kailan to, yung lagi ka nalang kakaba-kaba kapag lumalabas ka ng bahay. Oo, malaki talaga ang sahod sa China at hindi mo siya kayang kitain sa Pilipinas. Pero lagi ka namang may takot. Kaya napagdesisyonan ng asawa ko na umuwi na lang ako ng Pilipinas. At ako na nga ang kusang sumuko sa mga pulis. I surrender myself, kako. For 2 weeks ay na-detain nga po ang inyong kungyan. Habang nakadetain nga po ako, ay inaayos na nila ang aking travel documents para makauwi ng Pilipinas. Year 2013 po that time. At nagstay nga po ang inyong kungyan sa Pilipinas for 5 years. Nagnegosyo. At hindi rin po pinalad na lugi ang aming sari-sari store. At dahil nga sa pangyayaring ito, napagdesisyonan ng aking asawa na ako'y kunin at dalhin dito nga po sa Hong Kong. Year 2019, nag-start ako magtrabaho bilang domestic helper dito po. At salamat po sa ating Panginoon kasi nandito pa rin ako sa Hong Kong nagtatrabaho. Same employer po. Ang daming nangyari. Naging problema, naging pagsubok na naging kaakibat ng ating buhay. Pero sabi nga, may timing ang Diyos para sa lahat ng pagkakataon. Kung nalubog ka dati, bumangon ka, huwag mong hayaan ang sarili mo na dun ka lang. Gawin mong inspirasyon ang mga pagkakamali mo sa buhay. Huwag mong pakinggan ang mga naninira sa'yo, ang mga naririnig mo. Mag-focus ka kung ano man yung pangarap mo at kung ano man ang gusto mong marating. Mga kakungyang ko, may igagaling ka pa, may igagaling pa tayo. Magtiwala lang. Ay siya mga lodi ko, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa ating page. Thank you so much. God bless us all at mabuhay tayong lahat.